Ako si Jordan. At ang ikukwento ko ngayon ay isa sa pinaka nakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Ang lahat ay nagsimula ilang taon na ang nakakaraan nang magpunta ako sa isang liblib na lugar upang tulungan ng aking tiyuhin. Noong panahong iyon, naghahanap ako ng trabaho. Wala po akong permanenteng pinagkikitaan kaya nang anyayahan ako ng tiyuhin kong si Pedro na tumira muna sa kanya upang tumulong sa kanilang maliit na negosyo ay agad po akong pumayag. Ang negosyo po ng tiyuhin ko ay paggawa at pagbebenta ng lampara. Kadalasan ay ginagamit ito ng mga tao sa mga baryong walang kuryente o kaya naman sa mga mangingisda at magsasakang nagtatrabaho sa gabi. Malayo ang lugar na pinuntahan ko. Mula sa bayan ay kailangan pang sumakay ng jeep, motorsiklo pagkatapos ay maglalakad ng halos 1 oras sa makipot na daanan na napapaligiran ng malawak na kanyugan. Sa unang araw ko pa lang doon, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Kaunti lamang ang mga bahay at karamihan ay gawa sa kahoy, kawayan at pawid ang bubong. Ang iba naman pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Ganito talaga dito, Jordan, sabi ng tiyuhin ko habang naglalakad kami noon papunta sa kanilang tahanan. Tahimik pero mababait naman ang mga tao sa tingin ko. Hindi ko alam noon na hindi lahat ng nakatira ay ganun ang ugali. Ang iba pala sa kanila may tinatagong lihim. Lumipas ang ilang araw ay medyo nasanay na ako sa buhay sa baryo na yon. Sobrang tahimik pero ayos lang. Sa umaga gumagawa kami ng mga gas lamp o yung lampara po. Pinupunasan ng mga salamin nito, inaayos ang mga metal na bahagi at tinitiyak na maayos din ang apoy kapag sisindihan. Pagkatapos ay dinadala po namin ang mga yon sa maliit na palengke sa bayan upang ibenta. Minsan nauubos talaga, minsan naman konti lang nabibili. Pero tiis lang kung wala talaga. May mga pagkakataong umaabot kami sa iba't ibang lugar para ilako ang mga yon. Simple lang ang buhay namin, tahimik at payapa. Hanggang sa dumating ang araw na nagpabago sa lahat, Sir Alex. Isang maliit na pagkakamali na naging mitya ng aking buhay. Umalis ang aking tiyuhin noon isang tanghali. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa kakahuyan, nanguha kasi ako ng mga panggatong dahil may lulutuin akong gulay. Napadaan po ako sa isang napakalawak na kanyugana. Mainit matingkad ang araw at pagod na pagod ako sa paglalakad. Napakarami rin ang aking dala. Napansin kong may isang niyog na nahulog sa lupa. Sa isip-isip ko, wala naman ang may-ari na pwedeng makakita sa akin sa paligid. Kaya dinampot ko ang isang yon. Isa lang naman, ihahalo ko ito sa gulay. Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya ay may nadaanan akong pandak na niyog at napakarami po nitong bunga. Tipong aabutin mo na lang, Sir Alex. Palingon-lingon pa ako. Baka may nakatingin sa akin. Dahil sa pagod at uhaw, ay naisipan kong kumuha ng isa. Agad ko itong binuksan gamit ang maliit na bolo. Ininom ko ang tubig at kinain ang laman. Pagkatapos doon ay itinago ko ang niyog na yon sa gilid ng damuhan upang hindi makita ng may-ari kung darating ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na po ako sa paglalakad pa uwi. Subalit ang hindi ko nabatid noon, meron palang nakakita sa akin na isang babae. Nakamasid lang siya at nagtatago. Kinabukasan, Sir Alex, habang naglalakad ako sa parehong daan, napansin kong may isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng pandak na niyog na iyon. Payat siya, kulubot ang balat at mukha, at matalim yung kanyang titig. Na habang dumadaan ako, ay hindi niya po ako inalisan ng titig. Na kung nakakamatay ito, siguro bumulagta na ako sa lupa. Binati ko siya, Sir Alex. Magandang hapon po, Lola.
Hindi siya sumagot. Sa halip ay ngumiti lamang ito ng kakaiba. Isang ngiti na tila may tinatagong galit. May namumuo. Nakita ko rin sa may paanan niya yung tinago kong niyog sa damuhan. Hindi ko alam kung paano niya natuntun yon doon sa pinagtaguan ko. Pero nalaman ko po kinalaunan. Yung may-ari raw ng kanyugan na yon ay may mga nagbabantay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At yun nga, sa kabila ng nakakatakot na titig nito sa akin, ay hindi ko na lamang pinansin. Dumiretso na lang ako sa paglalakad. Pero mula noon, doon nagsimula ang aking bangungot. Kinagabihan lang, Sir Alex, habang kumakain kami ng tiyuhin ko, ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang sakit sa aking tiyan. Parang may gumagalaw sa loob. Tiyo, ang sakit naman ng tiyan ko. Sabi ko sa kanya habang napapahawak po ako noon sa sikmura. Oh, bakit sumakit ang tiyan mo? Pareho lang naman tayo ng kinain. Baka naparami ka ng kain. Sagot niya sa akin. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalala ang aking pakiramdam. Parang may gumagapang po sa loob ng aking tiyan. Kinabukasan, nagsimula akong magsuka, Sir Alex. At ang nakita ko sa aking isinuka ay isang nagpatindig ng aking balahibo. Paano kasi ay may maliit na itim na parang uod na gumagalaw sa loob ng suka ko. E di napaatras ako sa takot at gulat kasi alam kong nagmula talaga yun sa aking bibig. Tiyo, tignan niyo po ito. Nanginginig kong wika sa aking tiyuhin. Nang makita ito ng tiyuhin ko, ay bigla siyang nagulat at halatang kinakabahan. Jordan, mahina niyang sabi. Ano po yun, tiyo? Sandali siyang natahimik habang tinititigan ang mga gumagalaw sa aking suka. May nakaaway ka ba sa lugar na ito? Wala naman po. Anong ginawa mo? Aminin mo nga sa akin. Mukhang may kasalanan ka. Kasi itong nangyayari sa'yo, alam ko, isa itong barang. Sa sinabi ng aking tiyuhin, ay nanlamig ang buong katawan ko, Sir Alex. Mas lalo akong pinagpapawisan ng malamig. Barang? Pangkukulam? Tanong ko sa kanya. Tumango ang aking tiyuhin na ng mga sandaling iyon ay pinagpapawisan na rin. May nagagalit sa'yo sa baryong ito. Isipin mo kung may nakaaway ka ba. Agad ko pong naalala ang matandang babae na nakita ko sa kanyugan. Iyo, may matanda po akong nakita kahapon doon sa nyugan. Nang marinig niya iyon, lalo siyang kinakabahan. Delikado ito. May ginawa ka ba sa kanila? Sabihin mo ang totoo. Aminin ko po, tiyo. Kasi nanguha po ako ng buko doon at isang piraso na nyog. Hinalo ko lang po sa gulay na niluto ko. Sabi ko na nagalit sa iyo ang matandang yun. Mambabarang yun. Aswang, dapat humingi ka na lang. Hindi mo kinuha kasi may mga alaga yan dito na nagbabantay sa kanyang mga tanim. Kahit walang tao dyan, malalaman at malalaman niya. Ay, pasensya ka na, nakalimutan kong sabihin. Hindi ka dapat nakakarating doon. Ano pong gagawin natin, tiyo? Hayaan mo. Gagaling ka rin. Sa mga sumunod na araw, Sir Alex, lalo pang lumalala ang aking kalagayan. Kung ano-ano na ang pinapainom sa akin ng aking tiyuhin. Palagi akong nilalagnat noon. Minsan parang may kumikiskis sa loob ng aking dibdib. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, nagising po ako bigla dahil sa matinding sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko ay binubutas na ito ng kung anong nilalang sa loob. Papunta na talaga sa aking lalamunan. Napaupo ako sa kama at nagsuka. At ang aking isinuka ay may lumalabas na ng mga buhok, Sir Alex. May uod. At ang pinaka nagpaiyak sa akin noon
ay dahil meron na po akong nakitang karayom. Napasinghap ang tiyuhin ko nang makita niya iyon. Hindi na ito kaya ng aking gamot. Bulalas pa ng tiyuhin ko. Sinabi ng tiyuhin ko na may kilala siyang albularyo, ngunit malayo ang lugar nito. Kinakailangan nating pumunta doon agad. Papatayin ka talaga ng matandang yon. Wika niya. Agad kaming nagtungo doon, Sir Alex. Napakalayo nga ng lugar. Kailangan naming maglakad ng mahigit 2 oras papunta sa kabilang bundok. Ang ending, sobrang lala ng aking pananakit ng tiyan. Ilang beses kaming pahinto-hinto. Baka pwede na lang po ipagpabukas natin ito, tiyo. Hindi pwede. Papatayin ka ngayon, o mamaya, o ngayong gabi, ng mangkukulam na iyon. Kailangan ng madala ka agad doon. Huwag kang mag-alala. May mga dala akong pangkontra. Sa kabila ng aking kahinaan, ay pinilit ko po talaga ang aking sarili para lang makarating sa lugar na iyon. Napakatahimik, walang kabahay-bahay. Habang naglalakad kami sa makipot na daan sa bundok, pakiramdam ko ay may nakamasid sa amin mula sa kakahuyan. Paminsan-minsan may naririnig kaming kakaibang tunog. Parang may lumilipad na malaking ibon sa itaas ng mga puno. Ayon sa aking tiyuhin, may sumusunod sa amin na aswang pero hindi ito makalapit. Sa wakas, nakarating kami sa bahay ng albularyo. Kahit gabing-gabi na, noong nagtatawag si Tio Pedro, ay agad kaming pinagbuksan at sinalubong ng isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang balbas at may hawak siyang maliit na rosaryo sa kanyang kamay. Alam ko kung bakit kayo nandito. Bungad nito sa amin bago pa kami makapagsalita. Nagkatinginan kami ng tiyuhin ko, Sir Alex. Agad kaming pinapasok at pinaupo niya ako sa maliit na upuan katabi ng kanyang altar. Sinindihan niya ang maliit na kandila. Pagkatapos ay nagsimulang magdasal. Wala na siyang maraming tanong. Ang sabi niya lang sa amin, nasa delikadong sitwasyon na ako. Naglagay siya ng langis sa isang maliit na mangkok at tinitigan niya ito ng matagal. Maya-maya lang, nagwika na ang albularyo. Ang sabi niya, papatayin ka talaga ng babaeng matanda. Galit na galit siya sa'yo. Isang aswang ito na marunong mangkulam at barang. Ilang sako ba ang ninakaw mo? Bakit galit na galit ito sa'yo at papatayin ka? Naku, hindi po ganun karami. Hindi naman po talaga ako magnanakaw eh. Kumuha lang po ako ng 2 pirasong nyug. Ay, 2 piraso lang pala. Papatayin ka. Abay, loko tong mangkukulam na aswang na to ah. Siguro dahil dayo ka kaya gusto kanyang kunin. Abay, ako ang papatay dito. Ang pinag-uusapan namin ay yung naalala kong matandang babae sa nyugan. Ang sabi pa ng albularyo at ng tiyuhin ko, bakit doon pa nagnakaw? Kung gusto ko ng nyug, karami naman doon sa ibang lugar. Doon sa mga tabi-tabi. Huwag lang doon sa isang lugar na ang may-ari ay aswang na mangkukulam at mambabarang. Sa mga nalaman ko mula sa albularyo, ay talagang nanlamig ang aking katawan. Dagdag mo pang namimilipit ako sa sakit. Talagang akala ko mamamatay na ako, Sir Alex. Sinimulan na ng albularyo ang isang ritual. Pinahiga niya ako sa sahig at nagdasal habang hinihimas ang aking tiyan gamit ang kanyang langis. Maya-maya lang ay nagsimula akong magsuka ng napakarami, Sir Alex. At sa bawat pagsusuka ko, may lumalabas na kung ano-ano. Ang dami. Mga uod, buhok, maliliit na buto at itim na likido. Pakiramdam ko ay hinihila palabas mula sa loob ng aking katawan. Halos mawalan ako ng malay nun. Napailing na lamang si Tio at ang albularyo. Ang sabi nila, kung ano-ano pala ang nilagay sa aking katawan. Napakawalang puso ng aswang na mambabarang. Habang nagpatuloy ang ritual, ay bigla na lamang umihip ang malamig na hangin sa labas ng bahay.
Wika pa ng albularyo noon nandyan siya sa labas at yung mga kaluluwa na ginamit sa akin sa pagbabarang. Di nagtagal. Nakarinig kami, Sir Alex, ng malakas na pagaspas ng pakpak sa bubong. Napatingin ang albularyo sa kisame. Ang sabi niya, Ayan na, dumating na ang papatay sa iyo na aswang. Ang aswang na nagbarang sa iyo. Alam kong magagalit yan sa akin. Nang bigla na lang kumalabog ang bubong ng bahay niya, parang may malaking nilalang na nakadapo roon. Patuloy ang pagdarasal ng albularyo habang ako naman ay unti-unting gumiginhawa ang pakiramdam. Habang ginagawa niya iyon, pakiramdam ko ay may hinihila palabas mula sa aking lalamunan. Napaupo ako at biglang nagsuka at sa pagkakataong iyon, may lumabas na isang mahabang itim na uod, Sir Alex, na patuloy pang gumagalaw. Pero papunta na sa mamamatay. Agad itong tinakpan ng albularyo at sinunog sa apoy ng kandila. Kasabay nun ay narinig namin ang isang malakas na sigaw na nagmumula sa labas ng bahay. Isang sigaw na hindi pang tao. Maya-maya lang ay tumahimik ang paligid. At ang sabi ng albularyo, Alam niya na patay na ang mga nilagay niya sa katawan mo. Itong isang uod na ito na malaki, alaga niya ito. Pagkatapos ng ritual, Sir Alex, maniwala man kayo o hindi, sobrang gaan na ng aking pakiramdam at nakabatid na ako ng matinding gutom. Kaya binigyan nila ako ng pagkain. Pakiramdam ko po, gumaan talaga bigla ang aking katawan. Parang may naalis na mabigat na bagay mula sa loob ko. Ayan, magaling ka na at hindi ka na kayang saktan ng aswang na yan. Wika ng albularyo. Pero anak, huwag ka nang bumalik doon kasi hindi lang yon ang aswang. Marami yan sila dyan. Puro yan sila magkakamag-anak. Pwede na kayong umuwi. Ako na ang bahala sa mangtas na mangkukulam na yan. Kung gaano kasakit yung naramdaman mo noong kinukulam ka, mas matindi pa ng 100 beses ang gagawin ko sa kanya. Hindi sila dapat nabubuhay dito sa mundo. Umuwi na kami, Sir Alex. Hindi naman kami pinabayad kasi wala kaming pera. At kahit bayaran ang albularyo na yon, ay hindi siya tumatanggap ng pera. Nakarating kami sa aming bahay ng ligtas at madaling araw na. Nakakapagtaka lang. Noong papunta kami, parang may nakasunod sa amin. Ngunit nung pabalik na, sobrang tahimik at napakapayapa ng bundok. Wala kaming nabatid na may kung anong nilalang na nakabuntot sa amin kagaya nung papunta pa lang kami. Kinabukasan ng tanghali, Sir Alex, ay may balita kaming narinig. Natagpuan ng mga tao ang isang matandang babae sa Nyugana. Patay na. Yung babae mismo na nagbarang sa akin. At ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na parang binutas ng mga uod. Nang marinig ko iyon, nanlamig ang aking katawan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari o ang ginawa ng albularyo sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado. Ang babaeng yon ang siyang nagpadala ng barang sa akin at patay na siya. Dito ko napagtanto na yung albularyo sa bundok na pinuntahan namin ni Tio ay napakatindi ng kaalamang espiritual. Mas matindi pa siya sa mga mambabarang. Nasabi pa nga ni Tio, marunong din magbarang ang matandang yon. Pero hindi niya ginagawa sa kanyang kapwa kasi alam niyang kasalanan ito sa mata ng Diyos. Ginagamit niya lamang ito sa mga sakop ng dilim kung kinakailangan. At yun nga, Sir Alex, labis ang pasalamat namin ni Tio, gumaling ako ng tuluyan. Matapos noon, pinauwi muna ako ni Tio dahil hindi lang iisa ang mambabarang sa aming lugar. Dahil sinasabing buong pamilya umano ng matandang namatay ay puro mambabarang.
Mas maigi na munang lumayo ako doon dahil baka balikan ako. Kaya naman kinabukasan lang nag-impake na ako at umuwi sa lugar namin. Matagal na yung nangyari pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang karanasan ko na iyon. Kaya naniniwala ako na totoo ang kulam at barang. Simula noon, natutunan kong igalang ang mga bagay na hindi ko nakikita, Sir Alex. Meron pala talagang ganon. At hindi na rin ako nagnanakaw ng kahit na maliit lang na bagay. At kung may isang aral akong natutunan sa karanasang iyon, ito yon. Sa mga liblib na lugar, may mga bagay na mas mabuting huwag nating galawin at huwag galitin. Dahil kung minsan, ang simpleng pagkuha lamang ng isang piraso o 2 pirasong nyog ay maaaring magdulot ng bangungot na halos kumitil sa iyong buhay. Minsan ito yung ginagawa nilang paraan upang may mabiktima sila. Kaso, sa nangyaring iyon sa akin ay siya ang naging biktima. Hindi na siya pinalagpas ng albularyo dahil sa sobrang kasamaan nito. Isang pirasong nyog kapalit ng buhay, mukhang hindi tama. Kaya binalikan siya at tuluyang pinatay. Hanggang ngayon po, Sir Alex, kapag naaalala ko ang mga itim na uod na lumabas sa aking katawan, maliliit na buto, itim na likido, mabaho, at yung mga karayom, ay hindi ko po maiwasang manginig dahil alam na alam kong totoo ang lahat ng iyon. Totoo ang barang. At kung hindi dahil sa albularyong tumulong sa akin, marahil ay matagal na akong patay. Ako si Rodrigo at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa pinakamadilim at pinakanakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Meron po akong pamilya. Ang asawa kong si Jonah na noon ay buntis sa aming ikalawang anak at ang panganay na si Juan na 3 taong gulang pa lamang. Dati po kaming naninirahan sa isang liblib na lugar sa Mindanao. Tahimik sana ang buhay doon. Simple, payak at malayo sa gulo ng syudad. Subalit unti-unting nagbago. Nagsimula ang lahat nang may mga armadong grupo na pumasok sa aming lugar. Hindi namin sila kilala pero malinaw na hindi sila mabubuting tao. Palagi silang may dalang barila at kung minsan ay nanghaharang sa mga daan, nananakot at nanloloob ng bahay. Maraming beses kaming nagising sa putukan sa gabi. May mga kabaryo kaming hindi na nakikita kinabukasan. Nararamdaman kong hindi naligtas ang pamilya ko. Isang gabi, habang natutulog ang aking asawang si Jonah, yakap ang kanyang tiyan at si Juan naman ay mahimbing nakatabi namin. Nagpasya ako. Hindi na kami pwedeng manatili roon. Jonah, marahan kong tawag sa kanya. Nagising siya at tumingin sa akin. Halatang pagod at nag-aalala rin. Hindi na tayo ligtas dito, mahal. Kailangan na nating umalis. Tahimik lang siya. Pero maya-maya lang ay tumango ito. Walang pagtutol. Pareho naming alam ang katotohanan. Pagkalipas lang ng ilang araw, ay tuluyan na naming iniwan ang lugar na iyon dala ang kakaunting gamit, kaunting perang naipon at takot sa dibdib. Naglakbay kami ng matagal hanggang sa makarating kami sa isang lugar sa Kabisayaan, paanan ito ng bundok. Napakatahimik ng lugar na iyon. Wala pong kuryente. Ilan lang ang bahay na nakikita namin. Sabi ng mga taga roon, payapa raw ang buhay nila. Walang gulo, walang armadong grupo katulad nung dati naming tinitirahan. Pero may isang matandang nagsabi sa amin na kapag madilim na
ay kinakailangang magsara ng mga pintuan at bintana pagkat delikado ang gabi sa naturang lugar. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lola? May mga nilalang dito na gumagala sa gabi. Hindi sila tao. Ah, ganun po ba? Salamat po sa paalala ninyo, Lola. Mag-iingat kayo. Hindi ko pinansin ang babalang iyon ng matanda sa pag-aakalang may diferensya lamang ito sa kanyang pag-iisip. Ang matandang yun ay napadaan lang. Nalaman niyang dayo lang kami sa lugar. Hindi rin kasi kami naniniwala na may aswang. Mas nakakatakot yung mga taong masasama ang loob at palaging may bitbit na baril. Akala namin iyon na ang bagong simula ng aming buhay. Walang gulo, tahimik. Nagtayo ako ng maliit na kubo mula sa kawayan at mga dahon ng niyog. Sa gabi, lampara lang ang ilaw namin. Sanay naman kami doon, basta ba't payapa lamang ang lugar. Yun ang pag-aakala namin. Lumipas ang ilang linggo. Sa umpisa, maayos naman ang lahat. Kakapagtrabaho ako sa bukid. Si Jonah naman na asawa ko ay nag-aalaga kay Juan. Kahit buntis siya, pilit niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Pero napansin ko, kakaiba ang gabi sa lugar na iyon. Nariyan ang mga kakaibang tinig. Pero hindi ko rin pinansin sa pag-aakalang normal lang ang lahat. May isang matandang lalaki na madalas kong mapansin na nakatingin lang sa amin mula sa malayo. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ngumingiti kahit kailan. At may mga gabi, may naririnig akong kakaibang tunog sa bubong namin. Parang may naglalakad, parang may gumagapang. Sa umpisa, inisip ko na baka pusa lang o malaking ibon sa gabi. Pero mali ako. Dahil hindi pala ito ordinaryong hayop. Isang gabi pa noon, nagising na lang ako sa malakas na ungol ni Jonah. "Rodrigo, ang sakit ng tiyan ko." Umiiyak niyang sabi habang hawak ang kanyang sinapupunan. Agad akong napabangon. Nakita ko ang mukha niyang namumutla. Pawis na pawis siya at nanginginig. "Anong nangyayari?" Tanong ko sa kanya. Kinakabahan ako noon. "Parang may tumutusok sa loob. Parang may matulis. Ang sakit. Sobra." "Baka manganganak ka na." "Ha? 5 buwan pa lang ang tiyan ko. Aray." Sagot ng aking asawa na namimilipit sa sakit. Natataranta na ako. Naghalo-halo na ang aking emosyon. Halos hindi ko alam ang aking gagawin. Naisip ko agad, hindi ito normal. Hindi ito simpleng pananakit ng tiyan. At doon ko narinig ang tunog sa bubong. May kasama itong pag-angil. Parang may nilalang na paikot-ikot na gumagapang doon. Dahan-dahan. Tila sinusundan ang bawat galaw ni Jonah. Naalala ko ang sinabi ng matanda. Agad akong kumuha ng kutsilyo. Isang matalim na kutsilyong yari sa tanso na lagi kong dala. Pero iyong kutsilyong iyon po ay napulot ko lang sa Mindanao. Hindi ko naman alam na lubhang delikado pala ito sa mga aswang kapag masugatan sila. Dala ang patalim, lumabas ako ng kubo. Tumahimik ang bubong. Tumingala ako. Wala akong kahit na anong nakita. Pero nararamdaman ko. May kung anong nakamasid sa akin. Nangingilabot ako sa labas. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko nakita ang isang matandang lalaki. Nakatayo lang siya sa dilim. Ilang metro lamang ang layo nito sa akin. Hindi siya gumagalaw. Parang tuod. Ni hindi man lang kumukurap ang mata na lumiliwanag sa dilim. Nakatitig siya sa akin. "Sino ka? Bakit ho kayo nandito sa bakuran namin?"
Ngunit hindi sumasagot ang matanda. Umalis ka na ho. Alam ko kung ano ka. Sa matatag at matapang na boses. Ngunit hindi talaga natinag ang matanda, hindi sumasagot. Nakaiba ang hitsura niya. Ang damit niya ay purong itim at nakapaalang. Kung sino man ho kayo, pakiusap lang. Hindi ka dapat nandito. Layuan mo ang pamilya ko. Subalit tahimik pa rin siya at nakatayo lang. Titig na titig sa akin. Ilang segundo kaming nagtitigan. At sa hindi maipaliwanag, bigla akong kinilabutan ng todo. Sa matatalim na titig niyang iyon. Parang hindi na siya tao na nasa harap ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Iba na ang nararamdaman ko. Kaya naman agad akong pumasok sa loob ng kubo. Hinayaan ko na lang ang matanda. Kasi sa isip-isip ko aalis din ito. Pinalikuran ko siya. At naglakad patungo sa pintuan namin. Ilang segundo lang yon nang muli ko siyang lingunin. Wala na ang matandang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Sa halip, lubos kong ikinagulat ang biglaang pagsulpot ng malaking baboy sa aking harapan. Itim at ang mga mata nito ay hindi pangkaraniwan. Kulay pula na para bang mata ng ibon na kulay pula. Nakatingin ito sa akin na umaangil. Hindi baboy ang angil kundi parang aso. At bago pa ako makagalaw o makapasok sa loob ng aming bahay, bigla ako nitong inatake. Napamura ako. Hindi ko na natapos ang pagmumura kong iyon. Agad kong hinugot ang aking kutsilyo habang papalapit siya sa akin. Ngunit hindi ko agad ito natamaan. Sa unang pag-atake, mabuti na lang at nakailag ako. Pero tinamaan ang hita ko kaya natumba ako sa lupa. Dito'y sinunggaban ako ng baboy na parang hindi baboy. Subalit bago niya ako madali, ay nasaksak ko ito gamit ang kutsilyong yari sa tanso. Paulit-ulit kong sinaksak ang nilalang na iyon. Sumisigaw ito sa sakit pero hindi normal na sigaw kagaya ng baboy. Parang may halong tunog ng tao. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak at nangisay. Humihingal akong napaupo sa lupa. Nanginginig ang buong katawan ko. Patay na ito sa tingin ko pero nakabuka ang kanyang mga mata at paminsan-minsang kumukurap. Dito nagbago ang kanyang mata. Parang mata na ng tao. Ang asawa ko naman ay labis ang pag-aalala. Naririnig ko ang boses niya pero sinabi ko sa kanyang okay lang ako at wag na wag siyang lumabas ng bahay. Sa takot na baka makita ng iba, hinila ko ang bangkay ng baboy papunta sa kakahuyan sa likod ng kubo. Itinago ko muna ito, bala kong ilibing pagpatak ng madaling araw. Pagbalik ko sa loob ng kubo, si Jonah ay bahagyang kumalma na. Nawala na rin ang pananakit ng kanyang tiyan pero umiiyak siya kasi dinumog ako ng aswang. At eto pa ang nakakagulat. Ang sabi niya, "Hindi baboy ang kadumog mo, tao yun, aswang, nakita ko." Sabi ng aking asawa. Sa paningin niya, Sir Alex, tao ang dumudumog sa akin, isang aswang. Pero sa paningin ko, baboy lang. Doon ko tuluyang naisip ang isang bagay na ayokong paniwalaan. Ang mga aswang. Hindi ako nakatulog buong gabi noon. Binabantayan ko ang aking mag-ina. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik ako sa kakahuyan. Ngunit pagdating ko roon, wala na ang bangkay ng baboy. Ang natira na lang ay mga bakas ng dugo na papalayo. Palatandaan na parang nabuhay ito at naglakad palayo. Dito'y nagsimula na naman ang aking pag-aalala. Sana lang normal na baboy iyon, sabi ko.
Pero giit ni Mrs. Aswang talaga ang kadumog ko. Pagpatak ng 10:10 ng umaga, ginising ako ng aking asawa. Umaga na kasi ako nakatulog. May kumakalat na balita sa barangay. May isang taga-barangay na natagpo ang patay malapit sa kanilang bahay. Isang matandang lalaki. Napatay daw ito sa saksak at ang paglalarawan nila sa sugat ay eksaktong katulad ng ginawa ko sa baboy. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang matandang lalaking iyon, ang baboy, ang sakit ni Jonah, ang mga tunog sa bubong, iisa lang ang ibig sabihin. Ang napatay kong nilalang ay hindi hayop. Isa siyang aswang na gustong biktimahin ng asawa ko. At hindi lang basta aswang. Isa siyang taong may kapangyarihan sa lugar na iyon. Kilala ang pamilya nila na mga nagtatrabaho sa barangay. At alam kong hindi ito matatapos doon. Maghihiganti sila dahil narinig ko sa mga balita na sadyang pinatay ang matanda. Hindi normal ang pagkamatay, pinatay daw. At hahanapin daw nila ang gumawa nun. Sa labis na pag-aalala, agad kong pinuntahan ng aking asawa. Pagdating sa bahay, kailangan na nating umalis dito, Jonah. Ngayon na. Wala na akong maraming paliwanag. Hindi na kailangan pagkat alam na ang lahat ni Jonah. Sa mga mata ko pa lang, alam na rin niya. Dali-dali kaming nag-impake at lumisan sa lugar na yon habang hindi pa sumasapit ang gabi. Inukutuban na kasi ako ng masama na baka alam na nila kung sino ang nakapatay sa isang miyembro nilang aswang. Dahil paminsan-minsan, dumadaan sila sa tapat ng kubo namin at tinitignan nila ang bahay namin. May nakapagsabi rin na ang buong pamilya na yon ay mga aswang, mga mangtas sa lugar na iyon. Kaya naman wala na po akong sinayang na oras. Dumaan kami sa kakahuyan dahil ayaw namin makita ng mga tao na lumisan kami sa lugar na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, naligaw po kami at naabutan ng dilim sa kakahuyan. Muli naming iniwan ang lugar na akala namin ay magiging tahanan namin at makahanap ng kapayapaan. Hindi pala. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang mga taong masasama ang tinatakbuhan namin, kundi mga nilalang na nagtatago sa dilim. Mga aswang. At napakarami nila sa lugar na iyon. Habang naglalakad kami palayo sa baryo, dala ang ilang gamit at takot na halos hindi na mawala sa dibdib namin. Nararamdaman kong para bang may nakasunod sa amin. Napakatahimik ng paligid, pero hindi ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Rodrigo, mahina na boses ni Jonah habang hawak ang kanyang tiyan. Pakiramdam ko parang may sumusunod sa atin. Hindi ko siya sinagot. Ayokong dagdagan ang takot niya. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko rin iyan. Paminsan-minsan may naririnig akong yabag sa likod namin. Ngunit tuwing lilingon ako ay wala naman akong nakikita. Si Juan naman na anak namin, tahimik lang. Sobrang nakakaawa. Yakap-yakap ang maliit niyang laruan noon habang naglalakad. Pero napansin ko, hindi rin siya tumatawa o nagsasalita gaya ng dati. Dahil nararamdaman din niya na may kapahamakan. Hanggang sa nakahanap kami ng masisilungan pansamantala. Isang abandonadong kubo malapit sa gilid ng bundok. Halatang matagal nang walang nakatira pero mas mabuti na iyon kaysa sa manatili kami sa lugar kung saan hinahanap kami ng mga aswang. At yun na nga, pumasok kami sa loob nito, inayos ko. Sinigurado kong sarado ang lahat. Okay pa naman ang dingding at ang bubong ay yero. Kaso nga lang, may siwang sa ibabaw na bahagi. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi, sabi ko sa aking mag-ina.
Tahimik lang si Jonah, pagod na pagod siya. Umiga siya habang hinihimas ang tiyan niya. Ako naman hindi mapakali. Niyayakap ko lang ang aking anak hanggang sa makatulog ito sa aking dibdib. Kinuha ko ang kutsilyo at umupo malapit sa pinto. Hindi ako pwedeng matulog. Wag ngayon. Kinakailangan kong bantayan ang aking magina. Lumalim na ang gabi, Sir Alex, at kasabay nito ang takot. Alam niyo, kumain lang kami noon ng kanin na dala namin sa kaldero. Pagkatapos ay nagpahinga na ang mag-ina ko. Pinagmamasdan ko silang natutulog. Pagpatak ng hating gabi ay bigla na lang nagising si Jonah. Namimilipit sa sakit. Agad ko siyang tinabihan. Anong nangyayari sa'yo, Jonah? Hawak niya ang kanyang tiyan. Nanginginig at umiiyak siya. Rodrigo, masakit ang tiyan ko. Gumagalaw ang bata sa loob eh. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumingala ako sa bubong at doon ko nakita ang isang mahaba, manipis at maitim na bagay na unti-unting pumapasok sa pagitan ng mga siwang sa bubong. Isang mahabang dila. Diretso itong nakaturo sa tiyan ni Jonah. Agad kong hinugot ang aking itak at hinampas ko ang dila. Bigla itong umatras kaya hindi natamaan. Kasabay ang isang matinis na sigaw mula sa bubong. Lumabas ako ng kubo. Doon ko nakita ang parang anino na mabilis tumalon mula sa bubungan papunta sa dilim ng kagubatan. Hindi ko alam kung ibang aswang ba ito kasi malayo na kami sa baryong tinatakbuhan namin eh. Bumalik na ako sa loob. Nakaupo na si Jonah. Ang anak namin ay mahimbing ang tulog. Agad ko itong kinarga, Sir Alex, at sinabing, Jonah, hindi na tayo pwede rito. Sige na, magtiis-tiis ka lang muna. Kaya natin to. Huwag dito. Alam na nila na nandito tayo. Isa pa buntis ka at maraming aswang dito. At gusto nila ang anak natin. Mahina kong sabi. Tahimik lang ang aking asawa habang umiiyak. Pero walang magawa kasi kung mananatili kami roon, ay baka sabay-sabay kaming mamamatay. Hindi na kami naghintay ng umaga. Kahit madilim pa ay nagpasya na kaming umalis na agad. Mas delikado ang manatili. Habang naglalakad kami sa makitid na daan pababa ng bundok, nararamdaman ko talagang may nakasunod. May aninong gumagalaw sa gilid ng aking mata. May mga pagkaluskos din sa aming likuran. At paminsan-minsan, may mga matang kumikislap sa dilim. Pero takot sila sa hawak kong kumikinang na punyal na yari sa tanso. Hanggang sa may nakita kaming bahay na gawa sa kahoy. Wala ring tao sa loob. Dito muna tayo. Mas ligtas tayo rito. Sabi ko sa aking asawa. Agad na kaming pumasok sa loob. Isinara ko ang pinto. Napakatahimik. Pero sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, ay nakahinga ako ng kaunti sa lugar na iyon. Lumipas ang isang oras ay may kumatok. Hindi ako sumagot. Dahil alam kong hindi ito tao. Alerto lamang. Ang mga mata ko ay nakatutok lang sa pinto. Hindi na naulit ang pagkatok. Nakaupo lang ako, binabantayan ang mag-ina ko na noon ay mahimbing na natutulog. Hindi ko napansin nakatulog na rin pala ako sa tindi ng pagod. Alam niyo kung sino ang gumising sa amin? Ang mismong may-ari na ng kubo. Umaga na. Nagulat sa amin. May hawak siyang itak. Akala niya masasamang tao kami. Pero agad kong ipinaliwanag sa kanya ang buong pangyayari. Dito na niya ibinalik sa lagayan ang kanyang itak at tinulungan niya kami. Pinakain niya kami sa kanilang tahanan. Ang sabi nila, yung baryo umano na tinakasan namin ay may mga pamilyang tanyag na aswang. Hinatid nila kami sa kabayanan.
Nang dahil sa pangyayari, bumalik kami ulit sa Mindanao, Sir Alex, pero hindi sa dati naming lugar kundi sa mga gilid ng kalsada na kami tumira noon na hindi sagabal sa mga sasakyan. Doon kami pansamantalang tumitira. Hanggang sa aksidenteng nagkita kami ng kapatid ko. Tinulungan niya kami, dinala sa lugar nila sa Glan, Sarangani Province. Doon kami nakahanap ng katahimikan at kapayapaan. Naging magbubukid ako at kahit papaano ay nakaraos kami ng pamilya ko. Kasama ang bunsong anak na ligtas na isinilang ng aking asawa. Pero hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang pinagdaanan namin ng pamilya ko. Minsan naluluha na lang ako habang pinagmamasdan ko silang natutulog ng mahimbing sa bago naming kubo noon. Di ko sukat akalain na pati ang anak kong panganay, maliit pa lang noon, na walang kamuwang-muwang ay mararanasan ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Dati hindi po kami naniniwala sa kanila, pero nagbago po ang lahat dahil ako mismo nakapatay ng aswang na nag-anyong baboy. Ako si Noel. Nangyari po ito ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit sariwa pa rin sa aking alaala ang takot na naramdaman ko noong mga panahong mangyari ito. Pero kung tutuusin, kung hindi ko mismo naranasan, malamang hindi rin ako maniniwala na may mga ganitong bagay na tunay na nangyayari dito sa mundo natin. Ang lahat po ay nagsimula nang imbitahan kami ng kaibigan naming si Ramon, hindi niya tunay na pangalan, na pumunta sa kanilang maliit na komunidad sa kabundukan. Puro magkakamag-anak lamang sila na nakatira roon. Matagal naming kilala si Ramon dahil naging magkaklase kami sa kolehiyo. Mabait siya at palangiti. Ngunit bihira niyang ikwento ang tungkol sa kanyang pamilya at sa lugar kung saan siya lumaki. Isang araw, Sir Alex, bigla siyang nag-message sa aming magkakaibigan. Ang nakasaad, sana makapunta kayo sa amin. Malubha na ang kalagayan ng lolo ko. Gusto niyang makita ang lahat ng kanyang mga apo bago siya mawala. Samahan niyo naman ako. Ayon pa sa kanya, mahalaga raw na naroon kaming lahat dahil kami na rin daw ang itinuturing niyang mga kapatid. Ako kasama ang dalawa pa naming kaibigan na sina Joel at Marcus ay nagdesisyon na samahan ang kaibigan naming si Ramon. Medyo malayo ang lugar na sinasabi niya. Isang maliit na komunidad nga na napapalibutan ng kagubatan at bundok. Halos 3 oras ang biyahe namin noon mula sa bayan bago kami nakarating sa isang makitid na daan na puro lupa at damuhan. Habang papalapit kami sa lugar, napansin kong kakaunti lamang ang mga bahay doon. Halos 10 o 12 lang siguro yun. Lahat gawa sa kahoy at pawid. Ang mga taga roon naman ay nakatingin sa amin habang dumadaan kami. Ngunit wala ni isa sa kanila ang ngumiti o bumati man lang. May kakaiba sa kanilang mga tingin. Seryoso sila na parabang ang bigat ng mga problema nila. Pero sa isip namin, ganun lang talaga siguro sila. At habang masaya kaming naglalakad ay may nakasalubong kami. Sila ba ang mga kaibigan mo? Tanong ng isang matandang babae kay Ramona. Opo, tiya. Sagot niya sa kanyang kamag-anak. Tumango lamang ang matanda, pero ang mga mata niya ay tila may kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Pagdating po namin sa bahay nila Ramona, sinalubong kami ng ilan pa niyang kamag-anak. Doon ko po nalaman na halos lahat ng apo ng matandang lalaki ay naroon na. Mga pinsan ni Ramon mula sa iba't ibang lugar.
Ang bahay naman po ay luma at malaki. Sa loob ay may kakaibang amoy, hindi ko alam kung ano. Naghalo ang malangsang amoy. Sa ibang mabaho. Oh, magpahinga muna kayo mga tol. Maya-maya ipapakilala ko kayo kay Lolo. Sabi ni Ramon. Habang nagpapahinga kami sa sala, napansin ko na halos lahat ng tao sa bahay na yon ay nakatingin sa amin at paminsan-minsan parang may binubulong sila o nagbubulungan sa isa't isa. Lumapit sa amin si Marcos at mahina siyang nagsalita. Napapansin niyo ba? Bulong niya. Ang ano tol? Tanong ko naman sa kanya. Ang weird kasi ng mga taong nandito eh. Hindi pa ako nakasagot nang biglang dumating si Ramon. O handa na ba kayo mga tol? Sabi niya. Gusto na kayong makita ni Lolo? O sige, tara. Agad na kaming tumayo. Dinala kami ni Ramon sa isang silid sa pinakadulo ng bahay. Madilim ang loob nito at tanging isang lampara lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakakapagtaka. Doon ko nakita ang kanyang lolo. Isang napakatandang lalaki na hindi ka makakapaniwala na buhay pa. Payat na payat siya at halos butot balat na lamang. Ngunit ang hindi ko pa makakalimutan nun ay ang kanyang mga mata. Parang nanlilisik sa dilim at maitim. Wala kaming puti na nakita. Tinignan niya kami isa-isa. Mga kaibigan mo ba sila? Tanong ng matanda kay Ramon sa mahina ngunit mabigat na boses. Opo lolo. Sila po yung sinasabi ko. Ngumiti ang matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakakaaliw. Parang bibig lang ang ngumiti. At ang mga mata naman at kilay ay tila ba galit. Maganda, wika nito. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko habang naroroon kami sa silid na iyon. Mabigat na pakiramdam, Sir Alex. Paglabas namin, kapansin-pansin na palubog na ang araw. At habang dumidilim na ang paligid, mas lalo kong nararamdaman na may mali sa lugar na iyon. Kinagabihan, naghanda sila ng hapunan para sa aming lahat. Maraming pagkain ang inilatag sa mahabang mesa. Mga ulam na ang iba ay hindi ko pa nakikita. May isang ulam doon na kulay itim na parang nilaga. May isa namang parang karne ngunit kakaiba ang amoy. Subukan ninyo, sabi ng isang babae. Espesyal ang mga pagkain dito. Ngunit may kung anong nagsabi sa akin na huwag kaming kumain doon. Huwag na huwag kong tikman yung mga itim na pagkain. Napansin ko rin, Sir Alex, na hindi kumakain si Ramon. Nagkatinginan kami ni Joel at Marcos. Tahimik kaming nagkunwaring kumakain. Ngunit hindi talaga namin sinubo yung mga pagkain na inaalok nila sa amin. Habang kumakain naman yung iba, kapansin-pansin na tila ba kakaiba ang kanilang kilos. Para bang gutom na gutom silang lahat at halos nilalapan na nila ang pagkain. Nang dahil doon, paminsan-minsan naman kaming nagkakatinginan ng aking mga kaibigan. Matapos ang hapunan na iyon, nagpasya kaming magpahinga sa maliit na kubo na ipinagamit sa amin malapit lang sa bahay nila Ramon. Doon nagsimula, Sir Alex, ang tunay na kababalagan. Pagpatak ng hating gabi, nagising ako dahil sa kakaibang ingay sa labas. Parang may naglalakad, ngunit hindi normal na lakad. Para itong mga hayop. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana. Sa umpisa ay wala po akong nakikita. Ngunit maya-maya lang, may napansin akong gumagalaw sa damuhan. Hindi ko naman makita ng malinaw yun. Ngunit alam kong may kung anong naroon. Gising ka ba? Biglang salita ni Joel. Gising ka rin pala. Sagot ko sa kanya.
May naririnig ka rin ba? Tumango ako. Biglang nagsalita naman si Marcos na gising din pala sa kabilang higaan. Alam niyo mga tol, may sasabihin ako sa inyo. Ano? May nagsabi sa akin kanina sa may tindahan. Di ko alam kung biro ba yon. Bakit? Anong sabi? Sabi niya sa mahinang boses, umalis na kayo rito. Hindi kayo taga rito, di ba? Oo, Manong. Sumama na kayo sa akin. May sasakyan naman ako eh. May mga kaibigan po kasi ako. Pero bakit po? Hindi lahat ng tao rito normal. At saka hindi lahat ng nilalang nakikita ng mga mata ng tao. Sige, mauuna na ako. Mag-iingat kayo rito. Bakit daw pare? Anong meron? Anong ibig niyang sabihin? Bago siya umalis, may binulong siya sa akin. Ang sabi niya may mga sigbin daw dito pare. Napatingin kami sa kanya, Sir Alex. Tanong ko naman, sigbin? Oo, mga alagang nilalang ng mga aswang, sabi niya. Karaniwan hindi raw nakikita ng mga tao. Aswang? Sinong aswang? Yun ang hindi niya sinabi kung sino. Basta nagtimbre siya na umalis tayo rito. Kinilabutan kami sa sinabi ng kaibigan namin at habang nag-uusap kami ng pabulong noon, biglang may dumaan sa harap ng bintana namin. Isang anino, mabilis. Kaya napatalon ako sa kinauupuan ko noon, Sir Alex. May nakita ka? Tanong ni Joel. Hindi agad ako nakasagot noon. Pero ang alam ko, may mga bagay sa labas na hindi dapat naroon. Nang dahil doon ay madaling araw na kami nakatulog ng gabi na yon. Kinabukasan, narinig namin ang pag-uusap ng ilan sa mga kamag-anakan ni Ramondon. Nakatago kami sa likod ng dingding nang marinig namin ang mga salita nila. Malapit na siyang mamatay. Sabi nung isang babae, kailangan na niyang pumili. Sagot naman nung isa, kung walang tatanggap sa kanyang kapangyarihan, hindi siya mamamatay kahit butot balat na siya. Hindi mapapanatag, kaya kinakailangan ng tanggapin yan. Tahimik lamang kaming nakikinig pero nangingilabot na kami. Nang sandaling iyon, nagsimulang mabuo sa isip ko ang isang kakilakilabot na posibilidad. Ang lolo ni Ramon, hindi lang basta isang matandang may sakit, kundi isa siyang aswang. At ang dahilan kung bakit nagtipon-tipon ang lahat ng apo niya ay para pumili kung sino ang magmamana ng kanyang pagiging aswang. Kinagabihan, lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari. May narinig kaming sigawan mula sa bahay nila Ramon. Meron ding mga nagbubulungan sa labas at may kung anong nilalang na parang gumagapang sa bubong namin. Ano ba itong si Ramon? Akala ko ba magiging masaya tayo rito? Nakakatakot ang lugar na ito eh. Ang namukhang delikado tayo rito ah. Kaya nga eh, kagabi ko pa napansin ang kakaibang kilos ng mga tao rito. Ang mga pagkain nila sobrang tabang, maski asin wala sila. Umalis na tayo rito mga tol. Hindi sila ordinaryong mga tao. Alam ko, aswang ang matanda na yan. At baka hindi lang yan. Baka buong pamilya sila. Hindi na kami nakatiis, Sir Alex. Hindi na kami naghintay pa. Nagpasya na kaagad kaming umalis. Hindi na namin sinabi yon kay Ramon. Tahimik kaming nag-impake ng aming mga gamit. Habang naglalakad kami palabas ng komunidad, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. At habang papalayo kami sa lugar na iyon, ay may naririnig kaming kakaibang ungol mula sa kagubatan. Hindi namin nakita kung ano ang mga yon. Pero alam namin, may mga sigbi na nakasunod sa amin. Tumakbo na kami ng tumakbo hanggang marating ang kalsada. Hindi na kami lumingon pa.
Halos 2 oras din kaming naglakad sa madilim na daan bago namin narating ang pangunahing kalsada. Hingal na kami noon. Pawis na pawis at halos hindi na makapagsalita dahil sa pagod at takot. Hindi na tayo babalik doon. Sabi ni Joel habang nakahawak sa kanyang tuhod. Tumango naman si Marcos at sinabing, may mali talaga sa lugar na yon. Tama ang sinabi nung mama sa akin. Hindi normal ang mga taong nakatira roon. Ako naman ay tahimik lang habang nag-uusap sila. Nakatanaw sa madilim na kagubatan sa likod namin. Pakiramdam ko kasi may mga mata pa rin na nakatingin sa amin doon. Makalipas ang ilang minuto may dumaan na lumang jeep. Buti na lang, napara namin ito. Habang nakaupo kami sa loob at papalayo sa bundok na yon, doon ko unang naramdaman ang kaunting ginhawa. Pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang sinabi ng mga kamag-anakan ni Ramon. Kailangan niyang pumili. Kung walang tatanggap ng kapangyarihan niya, hindi siya mamamatay at mapapanatag. Habang iniisip ko yon, may isa pang bagay na nagbigay sa akin ng matinding kaba. Hindi namin nakita si Ramon nang umalis kami. Hindi namin siya kinausap, hindi man lang kami nagpaalam. Pagdating namin sa bayan, nag-check-in muna kami sa isang maliit na ina. Sa tindi ng pagod ay agad kaming nakatulog 3. Kinabukasan, halos hindi kami nagsasalita habang kumakain ng agahan. Parang lahat kami ay nagpoproseso pa rin ang mga utak namin sa mga nangyari. Sa wakas nagsalita si Marcos. May napansin ba kayo kagabi bago tayo umalis? Ano? Tanong ko sa kanya. Kasi yung mga tao sa bahay, parang hindi sila nagulat na umalis tayo dun . Napatingin ako sa kanya. Tama ka, sagot ni Joel. Parang alam nilang aalis tayo. Napaisip ako kung alam nila bakit hindi nila kami pinigilan. Doon nagsimula ang isa pang nakakatakot na posibilidad sa aking isipan. Paano kung hindi naman talaga kami ang kailangan nila? Lumipas ang ilang linggo, sinubukan namin bumalik sa normal na buhay. Hindi na rin namin pinag-uusapan pa ang mga nangyari sa komunidad nila Ramon. Para bang may tahimik kaming kasunduan na kalimutan na lamang ang lahat ng yan. Hanggang sa isang gabi, Sir Alex, habang nasa bahay ako, ay may natanggap akong mensahe mula kay Ramon. Matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa amin. Kinabahan ako habang binubuksan ang mensahe. Isa lamang ang nakasaad. Bakit kayo umalis ng gabi na yon? Napalunok ako ng laway ko. Hindi ko agad alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Ilang minuto pa bago ako nag-reply. Kasi tol, may emergency lang. Pasensya ka na. Agad siyang nag-reply. Alam niyo bang hinahanap kayo ni Lolo noon? Nanlamig ang pakiramdam ko. Sagot ko, bakit? Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos ng halos 10 minuto, dumating ang kanyang mensahe. Ang sabi niya, gusto niya kayong makita ulit. Napakunot noo ako. Bakit kami? Ilang segundo lang ang lumipas bago siya nag-reply. At ang sagot niya ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahil hindi niya nagustuhan ng mga apo niya. Alam kong alam niyo na ang tungkol sa amin. Sa kanyang mga mensahe, parang may malamig na tubig na binuhos sa aking likod. Nag-reply ako. Anong ibig mong sabihin, tol? Hindi siya agad sumagot nun. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang isa pang mensahe niya. Ang sagot niya, hindi sila karapat-dapat. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko noon. Para saan? Pagkukunwari ko pang tanong sa kanya. Ang sumunod niyang mensahe ay tuluyang nagpatayo ng balahibo ko. Para sa kapangyarihan niya. Napatingin ako sa kisame habang pilit inuunawa ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi niya nagustuhan ng mga apo niya. Ibig sabihin, hindi siya nakapili.
At kung hindi man siya nakapili, hindi siya maaaring mamatay. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ng mga kamag-anak niya. Hindi siya mapapanatag hanggat walang tumatanggap na kapangyarihan niya. Bigla akong kinabahan, Sir Alex. Nag-type ako ng isa pang mensahe. Kamusta na ang lolo mo? Matagal ulit bago sumagot si Ramon. Halos 1 oras. Nang dumating ang reply niya, maikli lamang ito. Patay na siya. Napahinga ako ng malalim. Kahit papano ay naisip kong tapos na rin ang lahat. Ngunit hindi pa pala. Dahil may kasunod pang mensahe. Ang sabi ni Ramon, may pumalit na. Napatayo ako sa kinauupuan ko noon. Nalalamig ang aking mga kamay habang tinitignan ang screen ng aking cellphone. Tanong ko, sinong pumalit? Matagal ulit bago sumagot. Sa pagkakataong ito halos 2 oras, Sir Alex. Habang hinihintay ko ang reply, napansin ko na parang may naririnig akong kaluskos sa labas ng bahay. Akala ko hangin lamang. Ngunit maya-maya lang ay may narinig akong parang mahinang ungol. Parang angil ng mga hayop. Dala ng kuryosidad ay dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Madilim ang labas. Ngunit habang nakatanaw ako sa bakuran namin, ay may nakita akong kakaibang anino na gumagalaw sa may puno ng mangga. Napaatras ako, Sir Alex. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Dumating ang reply ni Ramon. Alam niyo, kinakabahan akong binubuksan ang mensahe niya. 3 salita lang ang nakasulat. Hindi ko alam. Napakunot noo ako. Paano mo nasabi na may pumalit? Tanong ko sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas, dumating ang sagot niya. Dahil may naririnig pa rin kami sa gabi. Nanlamig ang pakiramdam ko. Anong naririnig? Ang sumunod niyang mensahe ang tuluyang nagpatigil. Sa paghinga ko noon, ang mga sigbin. Napatingin ako muli sa bintana. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw kong nakita ang gumagalaw sa labas. Isang maliit ngunit kakaibang nilalang. Nakayuko ito habang naglalakad. Mahaba ang likod at tila baliktad ang hugis ng katawan. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha, pero alam kong hindi ito aso. At lalong hindi yun normal na hayop. Bigla itong tumigil, Sir Alex. Unti-unting itinaas ang ulo nito at sa unang pagkakataon, tumingin ng diretsyo sa bintana kung saan ako nakatayo. Diretsyong-diretso sa akin. Sa sandaling iyon, may narinig akong bagong mensahe mula kay Ramon. Ang huling mensahe niya. Alam niyo, sinundan kayo. Hindi ko na hinintay pang matapos basahin iyon. Agad kong isinara ang kurtina ng bintana. Pero pakiramdam ko, ang tinutukoy niyang sumunod sa amin ay ang mga alaga nilang sigbin. Hanggang ngayon, Sir Alex, tuwing sasapit ang hating gabi, ay may naririnig pa rin akong kakaibang kaluskos sa labas ng bahay ko. Nag-iingat na lang po talaga at ginagawa yung mga ginagawa ng mga sinaunang matanda. Mga bagay na pangtaboy sa mga nilalang na ito. Gumagala sila sa dilim. Mga nilalang na hindi dapat nakikita ng tao. At sa tuwing maalala ko ang komunidad na iyon sa bundok, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa isipan ko. Nagtataka ako sa mga mensahe ni Ramon sa amin. Parang hindi siya. Nagbibiro kaya siya o kung ano. Kung hindi nakapili ang matandang aswang na lolo niya sa kanyang mga apo. At kung may pumalit man dito, sino kaya ang bagong aswang? At bakit parang alam ng mga sigbin kung saan ako nakatira? Baka totoo nga na nasundan kami ng mga nilalang na ito. Magpasa hanggang ngayon, may isang tanong na gumugulo sa isip ko. Kung walang apo na tumanggap ng kapangyarihan o yung pagkaaswang ng matanda, ano kaya ang nangyari sa kanya? Totoo kaya na hindi mamamatay? Pero kung sa bagay, nung makita namin ito para siyang patay na buhay.
At mas nakakatakot na tanong, may pumalit na kaya sa kanya? Sino kaya? Si Ramon, hindi na po namin nakikita at hindi na rin siya nagpapakita. Siya kaya ang aswang? Siya na kaya ang pumalit sa kanyang lolo? Ang kaibigan namin na minsan pang nag-imbita sa amin. Sa kanilang